Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang pisil pa lang sa napakalita kalamansi, mangangasim ka na. Paano pa lang kung ang dumoble o tumriple ang laki? Gaya sa mga bunga ng puno ng kalamansi ng isang negosyante sa Bicol. Bakit kaya lumaki ang mga ito? Marami sa mga luto at sausawan natin mga Pilipino. Kulang kung wala ito. Ang maliit at napakaasim na kalamansi. Kaya naman si Paul nang magtayo ng kainan sa kanilang bayan sa Bato, Camarines Sur. Nagtanim ng puno nito. Para hindi na kami bumili ng kalamansi, yun na yung ginagamit namin para sa aming tindahan. Normally, ang na-harvest namin sa kanya ay yung mga typical size lang po talaga ng kalamansi. Pero nalaki raw ang kanyang mga mata nang ang puno ng kanilang kalamansi naging ganito kalaki ang mga bunga. May mga bunga po na doble na yung size, may triple na po yung yung size niya compared sa regular size ng kalamansi. Nagulat po kami, nagtry kaming pumitas ng isang bunga tapos marami siyang juice. Hindi raw mawari ni Paul kung bakit biglang lumaki ang mga bunga ng puno. Ngayong January and February 2026, maliit lang po talaga yung bunga niya, kalamansi lang talaga. Nagulat kami, yung June, July, lumaki yung ibang bunga. Wala po kaming nilalagay na abono po, na chemical. Nilalagay kasi namin dun yung mga balat ng prutas, ng pakwan, ng mangga. Parang ginagawa namin compost direkta dun sa ilalim ng puno. Bakit kaya dumoble o tumriple ang laki ng mga bunga ng kalamansi ni Paul? Kuya Kim! Ano na? Ang kalamansi madalas na ihambing sa lemon o lime. Pero ito ay ibang uri ng citrus. Pinaniniwala ang hybrid dito ng mandarin orange at kumquat. Kilala din to sa tawag na kalamundin at Philippine lime. Maliit man, siksik naman to sa sustansya. Mayaman to sa vitamin C at iba pang mga antioxidants. Ayon naman sa isang botanist, may iba't ibang posibleng rason daw kung bakit dumoble ang laki ng mga kalamansi ni Paul. First is yung variety. Maaaring hindi talaga siya truly na kalamansi. It can be other citrus species. Pangalawa is yung soil fertility. Maaaring na because of enrichment of the soil. Kaya ganun. Kasama din po yung water adequacy. Pwede din po yung other factors just like yung fruit thinning. Ibig sabihin, hindi lahat ng flowers ay nagde-develop into a fruit. Maaring nakaka-apekto rin daw sa bunga nito ang mga nilagay ni Paul na organic materials. Pwede po na nakaka-enrich siya particularly siguro ng nitrogen kasi yun din po ang primary involved doon sa fruit development. So pwedeng yung ginawa niyang paglalagay ng organic materials, doon po nakita yung effect ng soil enrichment sa pag-develop ng malalaking fruits. Safe naman po kainin yung bunga. Pero alam niyo ba kung anong lalawigan sa Pilipinas ang tinuturing na Kalamansi King? Mga kapuso, welcome to Oriental Mindoro, ang tinuturing na Kalamansi King ng Pilipinas. Ayon sa datos ng PSA o Philippine Statistics Authority, ang lalawigan ng Oriental Mindoro ang top producer ng kalamansi sa buong bansa. Noong nakaraang taon, may 36,000 metric tons ang total volume of production ng kalamansi ng Oriental Mindoro. Katumbas yan ang may 30% na kabuang produksyon ng kalamansi sa buong bansa. Samantala para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita ay post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.